At kaugnay pa rin po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makakasama po natin ngayong hapon via Zoom ang isang legal expert at former public prosecutor para himayin ang paglilitis kahapon at kung ano mga asahan ngayong araw. Magandang hapon po, Attorney Reynaldo Garcia, and welcome back to 13 sa tanghali. Magandang hapon din. Yes, Attorney, ito nga kahapon, na-desisyon na yung paglalabas ng subpoena. Pero yun bilang isa sa mahalagang desisyon. Pero sa inyo pong pananaw, gaano po ba kahalaga ang naging ruling na ito sa direksyon ng impeachment trial at may nagkaroon nga po ba ng matibay na batayan, batayang legal itong desisyon na ito? Oo, importante kasi yan para mapatunayan yung unexplained wealth. Makikita naman na may basihan din ang prosecution para ipasabina yung mga records ng AMLAC, records ng mga bank deposits, BIR, para makita talaga kung ano yung tunay na nangyari o paano nag-amas ng wealth, whether nakuha siya sa tamang paraan o hindi. Pero Attorney, kahapon during the discussions po ng mga senator judges, nabanggit din na magkaiba yung usapin ng pagpapasabpina sa financial records and yung usapin ng pagtanggap dito sa mga ipanasabpinang dokumento para maging admissible sa korte. Ano po bang ibig sabihin nito and may magiging epekto po ba ito sa mga susunod pang ebidensyang nais ipaharap o i-present ng prosecution? Malaki kasing kaibahan yung pinipresenta mo yung mga documents, yung mga records para do sa testimonya na kung sino mag-identify ng mga documents. Yun namang sinasabing yung sa formal offer of evidence naman kasi doon pwedeng mag-object ang defense kung admissible ba yan o hindi. Yun yung admissibility. Hindi porkita marami kang dokumento na napakita, hindi lahat yun pwedeng tanggapin ng impeachment court o hindi ma-objectan ng defense. Iba yung formal offer at saka doon sa presentation ng testimonya ng witness kung sino man ang mag-identify ng mga documents. Meaning, sir, yung pagpapasabina is a win for the prosecution, pero yung admissibility nito sa court, yung materiality niya, isa pang usapin na aabangan natin sa due course ng paglilitis. Oo, pagkatapos mag-present natapos na ang prosecution dyan, mag-present, mag-offer sila ng exhibits nila ng evidence nila So, dun lang yung time na pwedeng mag-object ang defense sa admissibility. Alright. At doon yung magro-rule ang court kung admissible ba o hindi. Sir, lastly, speaking of presentation of evidence and witness, inaasahan namang maiharap na si NBI Director Melvin Matibag bilang huling testigo tungkol doon sa Article 4. Ano po sa tingin niyo yung mahalagang punto na dapat abangan sa kanya magiging testimonya? Lalo't siya na nga yung nanguna sa investigasyon ng NBI. Sa tingin ko, pareho din ang sasabihin ng mga NBI agents yun ang mga yung dalawang naging testigong muli. Paano nagsimula yung pag-iimbestiga, paano inimbestigahan, paano na-authenticate. Yung ganun pa rin yun Mm-hmm. Doon pa rin yung usapin, doon pa rin yun Mm-hmm. Alright, maraming salamat po, Attorney Reynaldo Garcia, for all of your insights. Thank you, sir. Good afternoon. Thank you, Ray.